po siyang kapalitan. Para kay Speaker Romualdez, step aside at pagbigyan po naman yung iba niyang kasama sa Kongreso para mamuno at maibalik po natin sa direksyon yung Kongreso, which is gumawa at magrevisa o mag-amyenda ng batas. Kasi yun po ang pangunahing trabaho ng Kongreso, hindi po mag-politika. Over 300 na representatives sa Congress. Dapat yung lahat na yan, yung mahigit 300 na yan, nagbubutuhan kung paano ginagawa ang ating budget. Hindi pwede yung isang tao lang ang nagdi-design ng budget. Kaya itong nakaupong speaker ngayon, dapat medyo, delikadesa naman. Galit po ako sa traidor sa Pilipino dahil hindi po marapat yung nangyaring ating pinalipad yung ating dating Pangulo. Katraidoran po ito sa Pilipino dahil betrayal po yan Duty ng Presidente to protect every Filipino citizen wherever he may be found. Ito ang pinakakurap na Kongreso. Walang iyak siya! Resign, Speaker Romualdez. Pwede po ba lahat natin isigaw? Kasama ang media? 1, 2, 3. Resign, Speaker Romualdez. Resign! Speaker Romualdez, resign! Okay, resign. Thank you po. PBBM, ngayon naman po ang panawagan nyo ay resign kay Speaker Martin Romualdez. Sir, pwede ba namin malaman ano ho yung mga dahilan nyo kung bakit kayo nananawagan ng pag-resign kay Martin Romualdez? Siguro, kay Colonel Galang muna siya umahin na po natin. Magandang umaga sa lahat. Kasi po, kung mapapansin natin, unang-una, may problema po tayo sa pamunuan. Ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, lalo na sa House of Congress, ito pong ating Kongreso, nakikita po natin yung kakulangan sa pagsiservisyo, sa tamang pagsiservisyo sa bayan. Yung pong trabaho na dapat na ginagawa sa Kongreso, na gumawa ng batas, mag-reviso, mag-amyenda ng batas, parang naisa-isang tabi po at nagko-concentrate po ngayon mostly sa politika. Yun po ang aking personal na dahilan kung bakit nandito po ako. At ngayon po ay pinanawalawagan ko po na siguro po panahon na rin na para kay Speaker Romualdez na mag-step aside at pagbigyan po naman yung iba niyang kasama sa Kongreso para mamuno at maibalik po natin sa direksyon yung Kongreso, which is gumawa at magrevisa o mag-amyenda ng batas. Kasi yun po ang pangunahing trabaho ng Kongreso, hindi po mag-politika. Attorney Magdamo, sir. Yung saligang batas natin, pinagbabawal niya ang political dynasty. Ngayon, kitang-kita niyo na anong epekto kapag ang Pangulo at saka ang Speaker ay magpinsan. Isang example ng political dynasty. Ngayon, isa pang dahilan, sa pagbangkas ng mga appropriations bill o yung budget bill, desisyon yan ng over 300 na representatives sa Congress. Ngayon yata 319 na. Dapat yung lahat na yan, yung mahigit 300 na yan, nagbubutuhan kung paano ginagawa ang ating budget. Hindi pwede yung isang tao lang ang nagdi-design ng budget o dalawang tao lang. So, yan ang isang dahilan na kinakailangan itong nakaupong speaker ngayon, dapat medyo, delikadesa naman. Step aside and give way to more deserving speaker. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nandito bilang Senior Legal Advisor ng Citizen Crime Watch. Miyembro din po ako ng ANIM, yung Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan at ng National ROTC Alumni Association. Ang aking pong panawagan para mag-resign si Speaker Romualdez is kasi po hanggang siya namumuno sa Kamara, meron pong hindi mapananagot sa batas dahil sa culpable violation ng ating Constitution. Galit po ako sa traidor sa Pilipino dahil hindi po marapat yung nangyaring ating pinalipad yung ating dating Pangulo. Katraidoran po ito sa Pilipino dahil betrayal po yan obligasyon po
duty ng Presidente to protect every Filipino citizen wherever he may be found. Yung pong ating dating Pangulo nandito sa Pilipinas, nilipad natin, dinilipat natin sa ibang bansa. Yan po ay violation ng kanyang duty to protect every Filipino wherever he may be. Yan po ay violation ng Constitution sa Equal Protection Clause, sa Due Process Clause ng ating saligang batas. Kailangan po managot ang Pangulo sa kanyang katrayduran sa Pilipino. Kaya hindi po mangyayari yan hanggang ang Speaker of the House ay yung kanyang pinsan na Speaker Romualdez. Magandang umaga. Magandang araw po sa ating lahat. Sa hanay po ng transport sector, lalo na po sa taxi, hindi po namin nadama na mayroong isang speaker na umalalay sa sektor po ng transportasyon. Marami po kami mga usapin na dapat na ilinaw, tulad po itong ibidalo, ito pong modernization program, ito pong paglalagay nila sa mga kalsada ng signage na danger, delikado, at wala namang ginawang pagbabago o kaya pagsasaayos. At yung mga road rage na nangyayari o road crash na dapat may mga standby ambulance o kaya may mga safety ay naisisisi pa po sa mga driver. Isa pa po, ito pong ipinatutupad na ECAP, napakalaking problema, hindi naman nasolusyonan po yung trapiko, lalo po nagka-traffic, at hindi pa maayos yung kalsada. Sana nagawa namin ang pagtulong ng isang congressman o speaker sa katulad namin transport sector. At marami pong iba pang mga dahilan, baka putin po tayo ng hapon. So hanggang doon po muna, Speaker Romualdez, resign now. Sir, follow-up question lang. No? So, after po ng press call, ano yung masusunod ng background check? Hindi mo pwede nalawagan ng puno. Ay may magpapail sir ng kaso o may mga sasagawa pa kayo mga malaking pagkilos o rally. Sir, check po. Pwede po. Anong susunod po lang yung... Teka muna, ano muna ako kung bakit ako nandito. Kung bakit kailangan pinapanawagan ang pagre-resign. Pwede po ba? Ano ko muna yung tungkol doon. Tungkol sa pagre-resign, meron po talagang malaking katanungan dahil ang speaker po natin, dapat alam niya po kung paano nangyari yung nagkabigaya ng 150 million sa bawat congressman na umaayon sa pag-i-impeach sa ating pangalawang Pangulo, VP Sara Duterte. 150 million po, that is a public knowledge. Hindi po yan galing sa aking imahinasyon. Galing po yan sa public knowledge. At yan po ay isang malaking question mark kung bakit kailangang mag-bribe ng 150 million para lamang ma-impose ang impeachment ng ating mga magaling at tumatrabaho pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Samantalang yan po ay napakaraming pumirma. Napakalaking pera ang lumabas para lamang magbayad o mag-bribe na ayunan ang impeachment na nagaganap sa ating bansa ngayon. Na supposed to be, dapat ang inuuna ng mga congressman natin ay ang problema o ugat ng problema ng ating bayan at ng mamamayan. Yan po ay isang malaking challenge sa akin kung bakit ang speaker natin ngayon ay, bakit speaker siya ng Kongreso, bakit hindi niya alam itong 150 million na ibiniribe sa ating mga congressman? Para saan? Ang laking pera yan kung tutusin Kaya yan po ay isang pagpapakita lamang na hindi dapat siyang manatili bilang speaker. Dapat po siyang mapalitan. Dahil yan po ay malaking anomalya. At bakit yan po ay hindi ma-impeach? Grant for impeachment po yung bribe na 150 million sa bawat congressman na pumirma. At ngayon po nabaliwala dahil bumalik uli sa kanila. Yun po. Depende po yan ngayon kung ano po ang mapag-uusapan namin dahil ito pong patawag na ito tungkol muna sa pagre-resign. Ngayon, pagkatapos po nito, kung ano po mapag-uusapan namin mga tagapanguna rito, doon po kami makakapagsalita kung ano po ang susunod na hakbang.
Yun po. Kaya dapat po, Martin Romualdez resign. Now na! Next po si Colonel Mitran. Okay, maraming salamat. Gusto ko lang alamin, ano yung tanong? Ulitin lang natin. Sir, di sa panawagan niyo po sa likod niyo, nakalagay niya resign Speaker Martin Romualdez. Resign, Speaker Romualdez? Walang iya siya! Yun lang yung salita ko, walang iya ang ating speaker. Dahil, kaya ko sinasabi siya, walang iya. Dahil walang iya ang Pilipino. Hindi lang kailangan mag-resign. Iba pang kasunod na kataga. Ano? Walang iya si Speaker Romualdez. Siya ang pinakawalang iya Pilipino sa ibabaw ng mundo. Bakit? Bakit? Ikinagago tayo eh. Lahat tayong taga. Ginawa tayong taga. Now, kung may ilalagay siya as speaker, muli, lahat tayong taga, lahat tayong gago. Bakit? Hindi tayo lumalaban sa katotohanan. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces for days and for ready. Baka magkaroon ng World War II. Tayo, ang bansang Pilipinas, ay naharap sa peligrosong sitwasyon sa gulo ng mundo. Ngayon, ang ating gobyerno, politika pa rin. Politika pa rin. Para pabagsakin ang Duterte. Bakit Duterte ang kalaban nila? Pilipino ang kalaban ni Romualdez. I'm sorry, sir. Magkakababayan tayo. I'm from Aro Leyte. Pero hindi ako lumaki doon. Sa Maguindanao ako lumaki at pinanganak. Kaya panawagan ko, Speaker Romualdez, kung may kahiyan ka, pati pamilya mo, sana makiusap ang iyong pamilya na mag-resign. Pagkakataon mo pa, sir, na makabawi sa sambayanang Pilipino, gumawa ka ng maganda para sa bansang Pilipinas. Narito ang mga Pilipino na nakikiusap sa iyo. Sir, nakikiusap po kami, ibigay nyo na lang sa iba. Kasi wala ka ng kredibilidad, pamunuan ang speaker mo, ang ating kongreso. Maraming salamat sa lahat ng umating ngayon. Sir Vince, ano posisyon nyo bilang CCW National Chairman sa panawagan? Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo, ang issue pa rin dito is korupsyon. Ito po siguro Congress na ito, yung nagtalikod na Congress, ito ang pinakakurap na Kongreso. Lalong-lalo na po sa issue ng ayuda. Ito naman, hindi naman talaga ito totoong ayuda eh. Ginamit lang nila ito sa pamimili ng boto. At bakit mayroong ayuda? Dahil kay Speaker. Di ba nadidinig lagi natin yon? Bakit mayroong ganito? Dahil kay Speaker. So, yung nakita natin, kasali na yung ipinanglagay na proyektong halagang 150 milyon sa bawat pumirma, siguro panahon na para bumaba na sa pwesto si Speaker Romualdez. Ibigay naman sa iba. Pagkat kung siya pa rin ang uupo bilang Speaker sa 20th Congress, mukhang ang credibility ng ating Congress wala na. Kaya kami sa Citizens Crime Watch, kinakalkal namin itong ayuda na ito. Even yung 2024, sumulat kami sa DSWD. Pagkat sinasabi ni Speaker Romualdez, hindi humahawak ng pera, hindi nakikialam ang mga congressmen sa pamimigay ng ayudang ito. Pero kitang-kita naman natin, napakaraming mga video clippings na pinakikita, sila mismo ang namibigay. At alam natin na itong nakaraang eleksyon, ginamit na masyado sa pamimili ng boto ito pong ayudang ito. Kaya, ang sabi natin, panahon na para mag-resign bumaba si Speaker Romualdez bilang Speaker ng ating pong House. Kaya, Speaker Romualdez, resign na, nauna. Sir, may plano ba kayo mag-file ng grabe? Kasi binabanggit ni Sir Tura as chairman po ng CCW. Kaya po kami sumulat sa DSWD kay Secretary Gatchalian. Hinihingi po namin yung datos
ng 2024 implementation nitong ayudang ito, lalo na yung AKAP. Pagkat ang gusto namin, magkaroon ng people's audit kung ang pangalan ng mga sinasabi nilang beneficiary ay mabibigyan kami ng kopya, iisa-isahin po namin yan. At tatanungin namin, ito ba'y talagang natanggap mo? At kami po, gaya ng aming inaasahan, hindi po kami pinagbigyan ng DSWD. Pagkat gusto namin i-file ang kaso laban po dito sa mga congressmen na ito, namigay ng ayudang ito. At sigurado po kami, hindi po makatotohanan yung kanilang lista. At alam namin na hindi kami bibigyan pagkat siyempre malaking malaking issue ito. Pero pipilitin po namin na makasampa pa rin ang kaso laban po dito sa mga congressmen na namigay po ng ayudang ito, lalong-lalo na kay Speaker Romualdez. Pagkat sa kada pamimigay nila, pag-ikot nila, kasama po ng representante ng isang distrito si Speaker Romualdez. At pinagpamalaki nila, kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong AKAP. Diba? Yung lagi ang kanilang sinasabi. Kaya mayroon tayong AKAP dahil kay Speaker. At dahil sa AKAP, kailangan mag-resign na si Speaker Romualdez.